Magandang araw sa ating lahat, sa mga ka-FB at doon sa mga nagre-reels kung hindi man followers. Ito po ay isang awareness lamang para doon sa mga naglipa ng hackers. At ito po ay nangyari sa akin ngayon lang maga. Muntik na ma-hack yung aking account. So ito po ay ginawan ko ng isang maiksing video para sa awareness ng lahat. Ingat po tayo mga ka-FB. At ang akin pong itatapik sa araw na ito ay kung paano tayo mag-iingat. So, kumbaga, tingnan nyo na lang yung naging experience ko ngayon. Ngayon lang umaga, habang nagja-jogging ako ay may pumasok na message sa akin na actually hindi ko siya follower. Nag-message siya sa akin sa Messenger at nung primero, hi, hello, and then papasahan daw niya ako ng 500 load. So yun, bagong modus na naman yan. Yun, lalo na yung nanghihingi ng mga load, ingat po tayo. Kasi ito, kung nakita nila na magandang entrada ito o entrance para doon sa mga hackers. So mag-iingat po tayo, lalo na doon sa mga magbibigay ka ng 100 load o 200, 300. Yung sa akin actually, ang in-offer na is 500. So ang sabi ko naman, wag na ako at hindi ko naman magagamit yan, nandito ako sa abroad. 500 yung unang offer niya. So sabi ko, ipasa mo na lang sa iba. Pwede naman po yon, sabi niya, at magagamit niyo yon. O de sige, sabi ko, salamat. Sige po, ganito, sabi niya. Bibigyan ko po kayo ng message sa FB, ibigay niyo po sa akin yung PIN numbers. Ito po yung chat ni FB sa akin, sa screen. 6-digit PIN numbers ang pumasok sa aking messenger. So hiningi niya, i-send mo po agad at may process ko na po yung 500 loan nyo. So ito yon, yung ganito yung nangyari. So ayan, i-flex ko dyan sa screen yung kanyang account. So ito po yung account ng hacker. Ayan. So hindi natin alam kung na-hack din ito. Actually meron siyang 4.9 na 4,900 followers. Nagtataka ako sa kanya at bakit nang hahack pa siya, which is kabayan ko pa, tiga Talavera. Hindi mo na kita papangalanan, baka mamaya na-hack din yung account mo, pero may trabaho siya, nasa isang resort. Tingnan nyo na lang doon sa screen para makapag-ingat kayo, baka mamaya isa ito sa nang-hahack sa inyo, makaiwas na kayo agad. So ayun, nung makita ko yung 6-digit number, ang message ni FB sa akin, this is your login PIN number. So sabi ko sa kanya, ano ko sa inyo yung aking aming combo do sa bandang huli ng usapang ito, itong video ko na ito, para makita ninyo yung combo namin na katunayan talaga sa akin nangyari itong ganitong conversation. Sabi ko, iho, mukha ka akong scammer ang sponsor ng load mo. So, wag na lang ako. Sabi ko, sa iba na lang kasi ako, sanay na ako sa magaganyang modus. So, ayun, bigla niya akong binlock at hindi ko na matrace yung kanyang account. Ayan po, ipinlex ko yung aming combo. Tingnan na lang po ninyo dyan sa screen. Ayan, ang makita ninyo. Ngayon, sinabi ko doon sa kay auntie, doon sa yung pamangkin ko sa USA, auntie mo sa USA. So, tinrace niya yung account, binigay ko yung name, tsaka yung picture, isinend ko sa kanya yung picture nung base doon sa aming conversation. So, na-trace niya. Kasi ako di ko na ma-trace nakablock na ako sa kanya. Ayun, siya nga mismo yung lumabas, kaya meron akong panglagay dito sa screen. May screenshot ako. So, i-flex ko na lang para doon sa inyong awareness. Mag-ingat po tayo dahil naglipana na po ngayon ang talagang hacker. Itong account na ito na tiga Talavera, hindi ko alam. So, ginawa ko, binura ko muna yung picture mo, tsaka yung name mo. Pero yung pinagtatrabahuhan, inilagay ko. So kung sino ka man, baka na-hack nga yung account mo.
Dahil 4.9k na ang kanyang followers eh. Nakapagtataka. Tapos sinabi ko, tiga Talavera din ako. Bakit itinuloy pa rin niya yung pang-hack? Kasi siguro nung hacker, maniniwala ito kasi kababayan. Yan, ito pong muli yung kanyang accounting na lang. So, malimit na na-hack din yung account niya. Kaya, binigyan muna natin siya ng protection. Hindi ko muna inilagay yung kanyang pangalan. Binura ko po at saka yung picture niya. Pero yung pinagtatrabahuhan nandoon. So kung sino ka man, baka na-hack nga yung ano mo, magparamdam ka sa amin para at least alam namin na na-hack ka nga, na hindi ikaw yon. Kasi kilalang kilala ko yung lahi mo eh. Imposible na sinabi ko pa na tiga dito ka ba sa lugar namin. So tinuloy pa rin niya yung pang-hack. Ibig sabihin, kung alam mong kababaryo, hindi mo itutuloy yung hack. May maaaring sige po, wag na lang, sa iba ko na lang ibibigay. Pero hindi, talaga itinutuloy pa rin niya. So buti na lang po talagang tayo ay maraming kaalaman tungkol diyan sa mga hackers na yan. Kaya ayun, hindi naging successful yung pang-hack niya sa akin. So mag-ingat po yung mga, lalo na yung mga malapit ng ma-monetize. Kung yun lang maliliit siguro na account, maaring hindi i-hack or i-hack man kayo for identity, para mang-hack ng panibago yung mga kaibigan nyo, i-hack, ganun. Kaya ingat po tayo lahat. So yun lang po, at nang sakaling makatulong, lalo na po doon sa mga medyo malapit ng ma-monetize, mag-ingat po tayo. Naglipa na po talaga ang hacker, hindi natin alam. Tingnan mo, bagong modus na naman po nila ito. Ngayon ko lang na, yung mga lumang style nila, kabisado ko na. Ito bago eh, kaya medyo parang, maganda to may libreng load. Libreng load po yung kanilang modus ngayon. Kaya yung mga nanghihingi po ng load dyan, yung nakikita ko, ito po yung aking number, pa-load naman po. So mag-ingat po tayo at baka ma-hack yung account nyo. Nako, sayang po yung pinagpaguran nyo, pinagpuyatan nyo. Yun nga lang po na-restrict tayo o nabigyan tayo ng restriction o violation ni Meta. Iyak na tayo yung pakayang ma-hack ng totally yung account ninyo. Naku, napakahirap mag-recover, lalo na kung hindi kayo marunong sa larangan ng computer o ng paano nyo tugisin yung mga account nyo na na-hack na. So yun lamang po ang may flex ko sa araw na ito. Sana po nakatulong at makatulong pa sa mga bagito at saka mga datihan at nang makapag-ingat po tayo lahat nang hindi masayang yung ating mga pinagpuyatan at pinagpaguran. So yun lamang po, mag-ingat. God bless po sa lahat. Bye-bye.